Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Dark. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Tony, 40 years old, from Zamboanga City. Nabalitaan ko po na naghahanap kayo ng true mall horror story. Kaya saktong-sakto dahil nais ko pong ibahagi din yung nakakatakot kong karanasan sa Gateway. Maikling kwento lamang ito, pero sana ay magustuhan niyo at ng mga sumusubaybay sa inyo. Nangyari itong karanasan ko way back year 2023 nang namasyal kami ng 8 taong gulang kong anak na lalaki sa Gateway upang bumili ng toy gun na Armalite. Ito yung tipo ng toy gun na tumutunog kapag kinakalapit mo. Ganon mismo yung laruan na bibilhin namin. Sobrang excited yung anak ko that time. Kaya dali-dali kaming umakyat na sa 4th floor. Doon kasi located yung toy section. Pagkarating namin doon ay agad naming hinanap yung toy gun na gustong gusto ng anak ko. Nang matagpuan na namin ito ay labis na saya ang nadarama ng aking anak. Agad niya itong inalis sa karton nito at saka pinaglaruan. Wow! Ang ganda, Daddy! Makalipas ang ilang segundo, tutungo na sana kami sa counter upang bayaran na yung laruan. Pero biglang tumawag yung misis ko mula sa cellphone. Naging abala naman ako ng ilang minuto sa pag-uusap namin ni misis. Kaya sa mga oras na iyon ay hindi ko na masyadong nabantayan pa yung anak ko. Matapos nun, napansin ko na wala na yung anak ko sa aking likuran. Nataranta ako agad sa paghahanap sa kanya doon sa toy section. At sa aking paghahanap ay narinig ko yung tunog ng toy gun kasabay ng tawa ng aking anak. Kaya agad kong nalaman kung nasaan siya. Nang makita ko na siya, ay nagtaka ko sa naging kilos nito. Sobrang tuwang-tuwa ito at tumahalakak ng malakas na animoy may kalaro siya. Nung una, akala ko ay may kalaro siyang bata na anak din ng ibang customer na baka namimili rin ng mga laruan. Pero nang tinignan ko yung paligid ay napagtanto ko na kami lang dalawa yung nandoon. Pero di ko na pinagtuunan pa ng pansin iyon dahil naging abala ko sa pag-aasikaso sa aking anak. Nakita ko kasi na naliligo na ito sa sariling pawis dahil sa paglalaro. Habang pinupunasan ko ang pawis ng aking anak, sabay lagay ng face towel sa kanyang likuran, ay muli niyang pinaputok ang naturang toy gun. At yung sumunod na nangyari ay ang siyang nagbigay ng labis na hilakbot sa aking pagkatao. Kinilabutan talaga ako habang nararanasan ko ang nakakagimbal na pangyayari na iyon. Dahil magmula nung pinaputok ng aking anak ang kanyang toy gun, ay biglang tumunog ng mag-isa yung iilang Armalite na toy gun na nakadisplay lang sa tabi namin. Hindi lang isa, kundi higit pa sa 2 yung sabay-sabay na pumuputok na toy gun. Walang halong biro, Sir Dark.
kitang-kita ng aking dalawang mata yung pagtunog at pagputok ng mag-isa ng naturang Armalite na toy gun na para bang may mga naglalaro nito. At hindi lang isang beses yun ha, maraming beses na paulit-ulit yung pagputok ng naturang toy gun. Habang ako'y naninigas sa aking kinatatayuan nang dahil sa labis na sindak na aking nadarama ay napansin ko yung kilos ng aking anak. Naglaro itong muli na para bang may kalaro talaga siya na malapit lang sa kanya. Tumapa ka! Bang! Patay ka tuloy! Sige, ulitin natin. Bang! 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 Yan yung laging binibigkas ng aking anak habang siya'y nakikipaglaro sa mga nilalang na hindi ko nakikita. Bang! 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 Nang dahil sa labis na takot at pangamba ay agad kong binuhat yung aking anak at tinakbo palayo sa nakakatakot na toy section na iyon. Ubod ng lakas siyang umiiyak habang palabas na kami ng mall. Pero hindi ko na yung pinansin pa. Ang importante ay mailigtas ko siya laban sa mga mapaglarong mga presensya na nasa paligid lang ng toy section na iyon. Kaya sa mga nakikinig dyan, maging aral po sana ito sa mga magulang na gaya ko na kapag nasa lakaran tayo ay wag na wag talaga nating pababayaan ang ating mga anak dahil di natin alam na baka may mga kakaibang nilalang na pala ang nakikipaglaro sa kanila na siyang kayang magpagalaw ng mga bagay-bagay na maaari nilang ikapahamak.